Mapagpalang araw mga kaibigan, at tayo ay muling nagpapatuloy sa siyam na uri ng Chosen Ones. At meron tayong the healer, the warrior, the elder, the oracle, the intercessor, the hermit, the truth tellers, the free spirit, the inspiring infiltrator. Kung hindi niyo pa napanood ang video natin kung paano malaman kung ikaw ay pinili para maging healer o para maging isang oracle o para maging isang elder, ay ipinapayo ko na panoorin din ninyo ang mga videos na ito. Welcome back to Patnubay TV. Sa ating video ay aalamin natin ang tunay na misyon ng isang warrior, ang mga palatandaan na ikaw ay pinili, at paano mo mapapalakas at mapoprotektahan ang iyong sarili sa physical, emotional at spiritual na laban. Sa video natin ay alamin natin ang isang uri ng Chosen One, the warrior. Alamin natin ang iyong misyon, lakas at tunay na laban. Mga kaibigan, kung nararamdaman mo na ikaw ay isang pinili, magtatanong ka kung paano nga ba kung ang laban sa buhay mo ay hindi aksidente. Paano kung yung lahat ng hirap, sakit at pagsubok na dinadaanan mo ay isa palang training para sa mas malaking laban? At paano kung ikaw ay hindi basta ordinaryong tao, kung hindi isang mandirigma na pinili? Kung ganito ang iyong pakiramdam, panoorin ang video para malaman ang iba't ibang mga palatandaan, sapagkat maaaring isa kang the chosen one, pinili para maging isang warrior. Ang misyon ng isang warrior ay hindi lang lumalaban. Siya ay tagapagtanggol ng katotohanan at hustisya. Ang misyon mo ay ipaglaban ng tama kahit mahirap gawin. Protektahan ang mga mahihina upang sila ay palakasin. Harapin ang takot at hindi tumakbo. Hindi ka pinili para sa komportableng buhay. Pinili ka para sa laban. At narito mga kaibigan ang palatandaan kung ikaw nga ay pinili para maging isang warrior. Una, kapag hindi ka umiiwas sa problema, ikaw yung matapang na humaharap kahit na natatakot ka. Pangalawa, meron kang malakas na sense of justice, hustisya. Hindi mo kayang makita ang mali nang walang ginagawa o nakaupo ka lamang. Lagi kang kumikilos para ito ay maitama. Pangatlo, dumaan ka na sa matitinding pagsubok at natuto ka ng lumaban, hindi ka sumuko. Pangapat, protective ka sa mga mahal mo. Minsan, overprotective ka. Handa mong ipagtanggol silang lahat kahit ikaw ang masaktan. Panglima, may fire o apoy sa loob mo. Isang lakas na hindi mo maipaliwanag pero alam mong nandun lang. Bukod sa mga karanasan na ito, mga palatanda na ikaw ay warrior, meron ding mga marka sa palad ang mga warriors. Meron kang strong Mars line. Ito ay nakaparallel sa iyong lifeline. Ito ay simbolo ng lakas, courage at resilience. Meron ka ding deep lifeline. Sumisimbolo ito sa isang matibay na energy at stamina. Meron kang square marks sa iyong palad. Ito ay proteksyon laban sa panganib. At meron kang prominenteng Mount of Mars. Ang Mount of Mars ay matatagpuan sa magkabilang panig ng iyong palad.
Merong inner Mars at merong outer Mars. Kapag ito ay maumbok, kapag ito ay kapansin-pansin, yan ay marka na ikaw ay isang warrior. Isa kang natural fighter at defender. Marami mga modern warriors ngayon na yung iba ay pinili sapagkat pinili nila maging career sapagkat madali para sa kanila. Yung iba ay talagang doon sila inilalagay. Sila yung makikita nating matitino na mga sundalo at pulis. Uulitin ko, sila yung matitino, matutuwid na sundalo at pulis sapagkat sa bansa natin, napakarami mga sundalong napapayaran. Napakaraming pulis na kumikilos lamang dahil binabayaran sila kahit mali ang kanilang ginagawa. Hindi sila ang mga modern warriors na pinili. Mapapansin natin ang mga sundalo o mga pulis na ipinagtatanggol ang kabutihan, hindi yung namumuno. Sila din yung mga modern warriors na mga aktivista na lumalaban para sa katotohanan. At muli, aktivista na hindi nababayaran, aktivista na hindi pakana o binuo ng mga politiko. Sila yung mga taong lumalaban sa sakit, depression, personal struggles. Sila din yung mga underrated na mga magulang na lumalaban para sa pamilya, yung gagawin ang lahat, mabuhay at may taguyod lamang ang pamilya. Maraming mga warrior sa Biblia, tulad ni David, tinalo niya si Goliath gamit lamang ang pananampalataya at ang maliit na sling and stone. Si Joshua naman ay pinangunahan ang mga tao sa laban. Siya yung naging leader nila. Si Samson ay pinagkalooban ng pambihirang lakas. Si Archangel Michael ay ang mandirigmang lumalaban sa kasamaan. Lahat sila ay may iisang katangian. Lumalaban hindi lang sa lakas. Lumalaban taglay ang pananampalataya. Kung ikaw ay identified na isang chosen one para maging isang warrior, paano mo i-develop ang iyong power? Una ay palakasin ang physical na katawan. Kailangan mo ng disiplina. Mag-exercise ka, kumain ng tama, at maging handa sa anumang sitwasyon. Pangalawa, i-train mo ang iyong isip na maging matatag ang iyong mental capabilities. Huwag agad sumuko sa pressure. Ang isang warrior kadalasan ay napakaraming pressure sa paligid nito. Hindi lamang sa physical na pressure, kundi mental pressure. Kapag may problema, tanungin ang sarili, ano ang solusyon? Laging connect sa source. Laging makipag-ugnayan sa Diyos. Kung napakalaki ng problema, kailangan mo mag-fasting para malaman mo kung bakit. Pangatlo, palalimin ang spiritual connection. Ito ay napaka-importante sapagkat ang tunay na lakas ng isang warrior ay nanggagaling sa Diyos. Pangapat, i-practice mo ang self-control. Hindi lahat ng laban ay kailangang patulan. Hindi rin lahat ng laban na iyong susuungin maipapanalo mo. Kailangan mong piliin kung ano lamang ang laban para sa iyo. Sapagkat may mga laban na nakadisguise na akala mo ay mabuti ay yung pala ay sa kasamaan. Marami ring kalaban ang mga warriors. Physically, ang una mong kalaban ay ang pagod, ang injury, kahinaan ng katawan. Kalaban mo rin ang galit, impulsiveness at ang pride. Spiritually, kalaban mo ang temptation, ang doubt o ang duda, at ang pagkawala ng pananampalataya.
Ito ang kadalasang kalaban mo na makikita mo sa sarili mo. Marami ka pang kalaban sa labas ng iyong sarili. Ito ay ang mga tao, ang mga entity na hindi nakikita. Ngayon, paano mo poprotekta ng sarili mo? Bilang isang chosen one, kailangan mo magpahinga at alagaan ang katawan. Huwag abusuhin ang lakas. Huwag magbibisyo. Kailangan mong kontrolin ang galit. Kadalasan, ang mga warriors ay driven ng galit. Ito kasi kadalasan ang motivation nila para lumaban ng lumaban. Hindi dapat magpalamon sa galit ang isang totoong chosen one na pinili para maging warrior. Sila ay laging kalmado upang makapag-isip ng tama, makapag-strategize ng tama, at matutong umatras kung kailangan, hindi sulong ng sulong. Alamin mo ang timing. Spiritually, dapat manalangin ka bago ang laban at pagkatapos ng bawat laban. Huwag kalimutan kung sino ang pinaglilingkuran mo. Laging magpasalamat sa Diyos sa tuwing ikaw ay magkakaroon ng mga tagumpay sa buhay. Paano mo ingatan ang sarili? Piliin ang laban. Hindi lahat ay worth it. Huwag hayaang kainin ka ng galit. Panatilihin ang humility, yung pagiging mapagpakumbaba. Alisin ang pride. Maglaan ng oras sa pahinga at pagninilay. Tandaan mo na ang warrior na walang control ay nagiging sarili niyang kalaban. Ang warrior madalas mapagod, pero ang warrior ay hindi sumusuko. Sugatan pero patuloy na lumalaban. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil alam niyang may dahilan ang bawat laban niya. Ang isang chosen war na warrior ay may mission na paglaban ng tama. Dapat alam mo ang buong katwiran ng Diyos. May lakas sa katawan, isip at espiritu. Kailangan kontrolin ang emosyon. At dapat protektahan ang sarili laban sa lahat ng uri ng kalaban. Kung nararamdaman mong isa kang warrior at nakita mo ang mga palatandaan hindi lamang sa iyong palad kundi sa mga karanasan mo, i-comment mo, lalaban ako hanggang sa huli. Mga kaibigan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Patnubay TV, lalo na kung ikaw ay bago pa lamang. Sa susunod na video, pag-usapan natin ang isa pang kakaibang uri ng Chosen One. Ito yung The Hermit. Malalaman mo kung bakit ang pag-iisa ay hindi kahinaan, kundi kapangyarihan. Kaya manatiling nakatutok dahil ang susunod na ito ay magpapakita ng lakas sa katahimikan. Tandaan mo, ang tunay na warrior ay hindi lang marunong lumaban. Marunong din siyang pumili ng laban. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayong muli. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.